Ayan, isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Tayo ay dumako sa kanyang salita po ng ating Panginoon. At muli, dako po tayo sa Deuteronomy 6. Ito po ay sulat ni Moises. Tama ba? So, simulan po natin sa verse 6 hanggang 7 lang po. Ano po sabi sa verse 6? Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon na kayo. So, purihin ang Diyos sa kanyang pagkabasa ng kanyang salita. So, ano bang tinutukoy po dito ni Moises? Diba po? So, si Moises po ay actually, this is pagsasalin po ng karunungan. Tayo bilang mga magulang, di ba po? Ano ang ating pagbibuild sa ating mga magulang? This is a generational wisdom. Ibig sabihin, mula sa ating mga magulang, tayo mga magulang, ang pagkakatuto ng ating mga anak. Ito po ay yaman. Kumbaga, pamana po natin ng karunungan sa ating mga anak. So, ano gaano ba ito kahalaga sa ating mga buhay? Gaano pa natin ito binibigyan ng importansya patungkol sa generational wisdom? Ibig sabihin kasi, from generation to generation, yung salin lahi, yung susunod na generation sa atin, yung ating mga anak. Ayan po yung dito, ating tutukuyin ngayon. Ngayon, ano ba ang meaning ng generation? Sa Latin words daw po, ito po ay generatio, o kaya ito po ay pag-aanak, pagpaparami, at pagpapasa ng ating literal na buhay. Yung ating buhay, yung yung kalalagyan natin ngayon, na sitwasyon natin ngayon, yun ang may papamana natin na karunungan patungkol sa ating mga anak. Yun po yung ibig sabihin ng generation. Hindi lang po ito pagsasalin ng ating mga dugo at pangalan, ng ating mga apelyido. Hindi po. Ito daw po, ang ipinapasa daw po natin, yung ating mga pamumuhay. Ano ba yung mga pamumuhay na yon? Siyempre, good works at yung mga aral na napakahalaga mula sa salita ng Panginoon. Ayan po yung generation. Now, doon sa wisdom, ano naman ito? Yung wisdom na daw po ito ay sa Tagalog po kasi ng wisdom, which is karunungan, galing sa root word na wise. Ibig sabihin, wise tayo. Marunong tayo at may discernment. Ibig sabihin, sabi nga po sa Hebrew, madalas ginagamit ang salitang hokmah. Ibig sabihin, yung wisdom daw po, ito ay tumutukoy hindi lang sa knowledge, kundi ito ang pinakamalaga. Yung wisdom na ito, tumutukoy ito hindi lang sa knowledge, kundi sa skill or yung ating godly living. Kaya nga generational wisdom ang ating title ngayon. Ngayon, ano daw po ang makikita dito na ating practical na pagsunod? Application po kasi ito generational wisdom, which is application ito ng pagsasalin natin ng karunungan doon sa ating mga anak. Tayo ang nagbibuild ng wisdom ng ating mga anak. At yun ay pamumuhay at aral. Di ba po? So ngayon, yung general wisdom daw po, ito ay maka-Diyos na ipinapasa mula sa salinlahi patungo sa mga susunod na generation natin. So, saan ba nanggagaling ito? Sa biblical foundation po kasi, ito po ay malinaw na utos. Nakita naman natin sa sulat ni Moses, ituro ninyo sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay. Ibig sabihin, simula sa bahay ang pagtuturo
doon sa ating mga anak. Malinaw na malinaw yan sa Deuteronomy 6:7. Di ba po? Ito ay utos. Utos na utos ng Diyos na sa kanyang mga salita. Na ang kanyang mga salita hindi lang itinatago, kundi ating ipinapasa. Ipinapasa natin. Ito ay utos. Kasi nga, ang linaw-linaw sabi sa Bible, di ba po? Ngayon, hindi natin ito dapat itago, kundi i-share natin, especially sa ating mga anak. So dito po, makikita na ang family, ang pinaka-foundation ng ating mga anak. Simula po sa kanila. Diba? Hindi lang po sa classroom nanggagaling, sa bahay talaga nanggagaling, sa ating mga magulang, nakakatanda ang guro ng ating pananampalataya. Kaya po, generational wisdom, napakahalaga po nito na sabi sa awit 78:4, tingnan niyo po. Awit 78:4, hindi namin itatago sa kanilang mga anak ang mga gagawa ng Panginoon. Ipapahayag namin sa susunod na salinlahi ang kanyang kapangyarihan at kahanga-hangang gawa. So, ibig sabihin, ang kwento po ng Diyos sa ating buhay, ito po, it is a testimony. Testimony na mababaon. Hindi po mabaon. Hindi po mabaon na mabaon ng ating mga anak. Hindi ito dadalhin. Oo, dadalhin. Mabaon. Hindi mabaon. Hindi may Yun ang ibig sabihin po dito. Mabaon na lang at hindi po mabaon sa libot, kundi mabaon po nila tungo sa kanilang generation. Yun po yung ating isasalin sa ating mga anak. Kaya napakahalaga po na testimony natin yon. Hindi dapat kwento. Hindi lang kwento. Ang kailangan, godly approach natin na isasalin natin sa ating mga anak. So napakaganda po, di ba? Ngayon, di ba, sa ating church, meron mga role models natin. Role models. Ibig sabihin, yung mga leaders, pastors, deacons, elders, yan yung mga role ng mga elders, yung mga mas may edad sa ating mga iglesia. So sa Biblia po, ang elders daw po, matatanda, aray ko, parang masakit, matatanda, ay hindi lang tanda sa edad. Ito po kundi tanda ng karanasan at kabanalan natin. Di ba po? Makita natin, gets ba natin? Kuha ba natin? Sabi nga, di ba, sabi nga po ni Solomon, di ba? Sa Kawikaan 16:31, ang uban, ang uban ay korona ng kalwalhatian. Ito ay natatamo sa daang matuwid. So, ibig sabihin, nanay, Gloria. So, yung uban, ayan po ay korona ng karunungan. Amen, di ba? Korona ng karunungan at kalwalhatian. Ito'y natatamo sa daang matuwid. So, dito, hindi lang po gray hair ang tinutukoy. Simbolo ito ng karanasang matuwid. Sabi po yan sa Kawikaan. Sabi ni Solomon yan. Sabi pa nga sa Tito 2:3. Ano sabi sa Tito 2:3? Ang matatandang lalaki ay dapat maging mahinahon, kagalang-galang, mapagpigil sa sarili, matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. So ngayon po, tinukoy yung matatandang lalaki. Dito naman, ang matatandang babae naman ay dapat maging marangal sa kilos. Kaugnay ito sa pinag-aralan naman natin kagabi. Yung mga women. Di ba? Dapat maging marangal sa kanilang kilos at maging guro ng mabubuting bagay. Yan po ang women. Role ng mga elders natin. Yan to, dapat ang makita. Kaya ang elders ay hindi lang po dapat, matanda na ako. Hindi po ganun. Kaya pala tayo, kahit matanda na tayo, o retirado na tayo, ang tungkulin daw po natin bilang mas may edad o matatanda, ay ito daw po. Dapat daw po, hindi natin sa tignang retirado, kundi recommission. Ibig sabihin po, muli tayong itinalaga para sa pagsasalin ng wisdom. Kaya nga, importante po na nakikinig tayo sa mga pakikipagkwentuhan sa mga may edad. Ako kasi,
nung kabataan ko, nung high school ako, lahat ng kasama ko, ako lang po yung bata. Nung nag-aalaga ako ng tilapia, mga ganon, nagbubukid, halos ako lang po yung bata. Lahat na po, napapalibutan ako ng mga matatanda or mas may edad sa akin. So ngayon, kaya, recommission po, tandaan natin, muling itinalaga. Hindi tayo dapat tingin natin, ay wala na ako dyan, pass na ako dyan. Hindi po. Yung godly wisdom o yung mga karanasan ng matatanda ay may natututunan po yung mga kabataan natin. Kaya mahalaga po na makipagkwentuhan tayo. Isalin natin yung wisdom na meron tayo. Yung godly wisdom. So now, dito daw po, ito yung magandang may papamana natin sa ating mga next generation kasi. Ano ito? Ano ito? Katulad po, tingnan ninyo meron pong istorya sa Bible na salin-salin mula sa kanyang lola, nanay, at siya. Sino yon? Sa palagay nyo? Yung transmission of wisdom. Sino ang akala nyo na ganon? Meron po sa Bible. Walang iba kundi si Timothy. So sabi ko, yung transmission po ng wisdom, ang karunungan na hindi lang impormasyon, ito ay paghubog ng karakter natin at yung values natin. So ngayon, sabi nga sa Kawikaan 22:6, ito yung madalas ginagamit sa mga kabataan na turuan ng mga bata sa daang dapat niyang lakaran at pagkatanday hindi niya ito lilisanin. Sabi po yan sa Kawikaan 22:6. So ngayon, ang salita po dito kasi turuan o train up. Iti-train natin. Ibig sabihin ito po ay dedicated. Tayo ay nag-i-initiate. At consecrate tayo. Kumbaga, itinalaga tayo bilang magturo, magsalin ng wisdom sa mga bata, doon sa mas bata. Yun po daw talaga. Kaya hindi lang ito pagtuturo, kundi paghahanda ng bata para sa isang banal na direksyon ng kanilang mga buhay. Ang sarap, di ba? Tignan natin. Tayo po pala, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong silbi. Kasi doon sa mga karanasan natin, pwede natin isalin yung mga magagandang bagay na ating naranasan sa ating mga anak para hindi rin sila mahirapan. Tignan nyo mamaya, meron tong consequence pag hindi natin ginawa yung pagtitrain, pagsasalin ng... So, ito po, sabi ko kanina, ano yung transmission dito na tinutukoy dito? Yung transmission ng pagsasalin natin ng wisdom, ng generation. Ang isang pinakamagandang halimbawa po dito, sabi nga ni Paul kay Timothy, at ito ang pinakamagandang halimbawa ng generational wisdom. Ano ang sabi ni Paul? Kaya nga po, sabi ni Paul, yung halimbawa na magandang halimbawa, sabi ni Paul kay Timothy, naalala ko, 2 Timothy 1:5, naalala ko ang tapat mong pananampalataya ng unang nanahan sa iyong lola. 2 Timothy 1:5, naalala ko ang tapat mong pananampalataya ng unang nanahan sa iyong lola na si Lois at sa iyong ina na si Eunice at sa iyo at ngayon nasa iyo rin. So ito po, itong transmission ng wisdom, ito po ang napakagandang halimbawa. Mula kay Lois, Lola Lois, kay nanay ni Timothy, nanay ni Eunice na si Lois at yung si Eunice na nanay po ni Timothy. So ngayon, ito po yung generational wisdom. So ito yung larawan po ng faith legacy mula sa lola, nanay, at anak. Di ba ang ganda? Hindi natigil kundi po ipinasa. So yun po yung transmission ng wisdom. Ito yung tinutukoy. Meron po tayong pananagutan pag hindi natin sila itrain ng maayos. Kasi yung buhay nila, nakasalala yung buhay po ng ating mga anak doon sa mga ituturo natin sa kanila na magaganda. Di ba po? Hindi po ito kasi ito ituturo sa school lang. Sa academic, iba po ang turo ng magulang. Halo-halo po yan. Di ba? Kung marunong ka sa mathematics at English,
Minsan dyan po ako mahina. Pero ang wisdom po kasi ng magulang ay advance minsan sa ating mga anak. Kaya nga importante po na hindi po matigil. So ngayon, ito ang nakakatakot sa atin. Kapag hindi po natin to, yung challenges po and responsibilities natin, may babala. Kapag hindi natin to ginawa ng maayos. May babala din po ang Biblia. Kapag naputol yung chain ng generational wisdom. Ano yan? Sabi po sa hukom, sa Judges 2:10, pagkatapos ng buong salinlahing iyon, may sumunod na salinlahi na hindi nakakilala sa Panginoon o sa mga gawa na ginawa niya para sa Israel. So ito po, nakakatakot isipin na may mga pamilyang dahil hindi naipasa ang kwento po patungkol sa Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, hindi natin sila nasabi ng maayos, hindi natin sila nagabayan ng maayos, ito po, mapuputol yung chain po ng pagsasalin lahi. Di ba? Ito, lumalaki kasi po, ang problema po dito, pag hindi natin sila train ng mas maayos, mas angkop doon sa modernong panahon natin ngayon. Di ba po? Pag hindi natin yan naipasa, yung kwento ng ating Panginoon, yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sila po ay lalaking walang direksyon. Yun ang pinaka-ayaw natin mangyari sa ating mga anak. Lalaki silang walang direksyon at walang Diyos sa buhay talaga. Kasi hindi natin sila pinukpok para matuto, para makilala sa ating Panginoon na merong Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Yun po ang wisdom na dapat nating isalin na pinakamahalaga. So ngayon, yung danger po ng broken chain, ito ang ibig sabihin dyan. Namatay na ang generation ni Joshua. Di ba? Na nakakita sa mga miracles po ni Lord. So, yung crossing the Jordan, yung sa Jericho, saka yung victories in Canaan. Marami po yan, namatay sila. Yung generation ni Joshua. Kasi nga, doon sa broken chain, hindi na isalin na maayos. Pero ang susunod na generation na hindi nakakilala sa Panginoon, ibig sabihin po, wala silang personal knowledge sa Panginoon. Yun po yung kailangan na makuha ng ating mga anak. Yung personal knowledge nila sa Panginoon, yung experience nila, paano naranasan, yung kabutihan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan in times of need, in times of trouble. Yun ang kwento na experience natin nang dahil sa Panginoon, tayo ay nakaraos sa araw-araw natin. Di ba po? Yun ang pinakamahalaga. Yung may kwento natin ang Panginoon, gaano siya kabuti sa ating mga buhay. So yun, kapag hindi natin po kasi ipinasa ang kwento ng Diyos, nawawala yung identity po ng susunod ng nakaraang generation. Di ba po? So, nawawala yung next generation din. Nagkakaroon po kasi ng general amnesia. Ibig sabihin, yung the word na hindi nakakakilala, ibig sabihin po, ito yung mental knowledge. But, yung importante, hindi lang mental knowledge ang kailangan. Yung relational experience and knowledge natin sa ating Panginoon. May relasyon tayo sa Panginoon. Di ba po? Experience natin sa Panginoon. Yung karunungan natin sa Panginoon. Ano yung mga yun? Yun yung ating isasalin. Napaka-importante. Maunawaan nila na ganito. Sana wala na tayong isasaing eh. Pero kumilos ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng kakainin sa araw-araw. Dapat wala na tayong uulamin. Pero si Lord ang kumilos, gumalaw. May nagpadalang kapitbahay, may nag-abot ng ulam, ng biglaan. Yun yung mga personal experience natin. Ay, wala na tayong isasaing. Meron nagpadala. May mga ganun. Kapag nalikha po sa ating mga anak yon, naisalin natin kung gaano kabuti ang Panginoon nag-aabot ng ating mga pangangailangan, ay ganun po dapat ang kanilang makita. Di ba po? So, hindi lang po sila dapat maging ignorante doon sa katotohanan. Pero hindi nila, kasi nga hindi nila naranasan at naiintindihan personally ang Panginoon. Yun yung magiging kulang talaga sa kanila kapag hindi natin ginawa yung part natin to be a generational transfer, yung transmission po
ng wisdom. So ngayon, responsibility natin, diba? Kanina, ano sabi kanina? Wisdom is not just about transferring information. It must be relational and live out. Amen? So, responsibility of storytelling, di ba? Kanina nga, kahit natutulog, naglalakad, nakahiga, ikwento natin ng Panginoon. Di ba po? So, yung older generation did not intentionally pass on the God's word. Ibig sabihin, sabi nga sa Psalm 78 po, it's a words. We will not hide them from their children. So, ibig sabihin, silence of one generation becomes ignorance of the next. Kapag nanahimik na lang tayo, doon dito sa ating generation at hindi natin kumbaga parang yung silence of one generation becomes ignorance of the next. Walang kaalam-alam. Di ba? Ignorante sila sa ating Panginoon. Ang hirap po nun. Kaya mo ba silang iwan? Ito ang nakakatakot eh. Sa ating mga anak, kaya tayo natatakot kasi nga, wala silang personal na pagkakilala sa ating Panginoon. Uy, paano na kaya siya? Ano kayang kinain niya? Pag wala ang kulang sa godly wisdom, ang ating mga anak, nakakatakot. Hindi natin sila, kahit nasa malayo na tayo, nasaan mang lugar tayo, sila pa rin yung nasa isip natin. Kasi nga, naku, saan na kayo pupuntahin? Baka biglang lumabas, biglang umalis. Yung mga ganun na simple instruction natin, minsan hindi nila yun maiintindihan. Dahil nga walang pagkatakot, walang pagsunod sa ating mga magulang o sa Panginoon. Yun yung pinakamahalaga natin na malaman. So ngayon, yung generational wisdom po is both taught and quote. Sabi nga po, hindi sapat ang utos or ang batas. The next generation must see, hear, and experience the faith of their parents and elders. Diba? Makita daw po yung marinig, maranasan nila yung mga faith natin ng mga magulang. Makita nila, hear, see, and experience. Kaya nga, bawat pagpapala na ating natatanggap, ay na, ganito, nakareceive ako ng ganito, nakareceive si Papa ng promotion, di ba? Ano mga ganon? Nakareceive si Papa ng bonus, di ba? Yung mga ganon na pagpapala na simple natin isineshare sa ating mga anak ay talaga pong may impact. Kasi nga, maranasan dapat nila. Dapat nga, what one generation neglects, the next generation forgets. Ito nakakatakot. Yung generation natin, kung nine-neglect lang natin, yung katuruan, yung kabanalan at katwiran ng Panginoon, naku, makakalimutan talaga tayo. Diba? So ngayon, sa ating, yung modern challenge mo ngayon, sa ating kanilalagyan ngayon, napaka-critical po. Kung mas maraming oras ang kabataan, di ba, sa atin, mas maraming oras ang kabataan sa social media, kaysa sa kwento ng pamilya at salita ng Panginoon, pwede ring mangyari na hindi nila makita or makilala ang ating Panginoon. Kaya critical po ang role natin bilang magulang. Lola natin, mga elders natin, na sana tayo po maging intentional tayo doon sa ating faith and conversation and modeling po tayo of godly living. Ang sarap, di ba? Makita natin yon. Ngayon, sabi nga, di ba, kanina sa Hukom 2:10, ito po isang wake-up call. Di ba? Hindi lang po sapat na tayo ay mananampalataya lamang ngayon. Dapat nating tiyakin ng ating mga anak at susunod na henerasyon ay maano natin, yung modernong panahon natin ngayon, tiyakin natin yung mga susunod natin ng ating mga anak ay makilala ang Diyos ng personal. So, malaking hamon ito na dapat i-transmit natin sa kanila yung eternal truths na grabe,
rapidly changing kasi yung panahon natin ngayon. Ang bilis magbago dahil sa teknolohiya, di ba? Ngayon, dapat yung tawag ng Diyos ay parehong malinaw talaga sa atin at sa kanila, doon sa generation na susunod sa atin. Sa mga elders, dapat tayo po ay nagtuturo, magpakita ng bilang good example, bilang ehemplo. So, sayang generation naman daw po, dapat daw po ito, sila po ay dapat din nakikinig, nagpapahalaga, at ipamuhay. Di ba po? So, it is a life-changing reflection sa bawat isa sa atin ngayon. Napakalinaw ng salita ng Panginoon ay tinuturo sa atin ngayon. Di ba po? Hindi lang po ito kwento. This is reality sa ating mga buhay. Di ba? Reality to na nangyayari sa ating mga buhay. Di ba po? Hindi ito kwento, kundi buhay na nakikita dapat po sa atin. Ang bata po ay natututo hindi lang sa ating mga sinasabi, kundi sa mga nakikita sa atin. Kung nakikita nila na ang tatay natin, mga tatay, dapat nagpipray. Kahit pagod, nagpipray pa rin bago umalis. Di ba po? Sa mga nanay dapat, nakikita na nagsasakripisyo sila para sa pamilya. Di ba? Iyon ang pinakamakapangyarihang aral na maisasalin natin sa ating mga anak. This is a wake-up call sa bawat isa sa atin, sa ating iglesia. Dapat, ang mga pagkakamali ay pwede rin maging wisdom. Dito po, tayo madalas magkamali. Lagi naman tayo nagkakamali. Kasi wala namang tama sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo ay liko. Diba? Kaya nga lang tayo bilang anak ng Panginoon ay willing tayong magpatama sa ating Panginoon. Amen po? Ganun ang makita sa atin no Lord, araw-araw. Nagpapakorek tayo, sumusuko tayo, kasi hindi natin kaya yung laban ng mundo, ng modernong panahon na ito. Kaya wag nating ikahiya na mag-pray tayo na nakikita tayo ng anak na lumuluhod, umiiyak sa panalangin. Yun. Dapat makita. Huwag ikahiya ang mga naging pagkakamali natin. Sabihin natin, nagkamali, pero nagkamali ako. Pero si Lord ang kumilos pa rin. Inayos niya ako. Ganun po. So kapag sinasabi mo sa anak mo, anak, dinaanan ko ito at mahirap. Kaya huwag mong tahakin. Diba? Sabi nga natin, yan lagi ang ating sabi sa magulang ay sa ating mga anak, diba? Huwag mong gawin yan, mapapahamak ka. Diba? Advance tayo mag-isip kasi nga na-experience na natin. Diba? Kaya huwag mong tahakin. Iyon, itong ang dinaanan na mahirap. Diba? So, generation, dapat tayo lagi nakikita tayo generational wisdom in action. So ngayon, kung anong may papamana natin, yung dadalhin, di ba? Ito ngayon akala lang natin sa ating mga anak, yung mga ari-arian. Ito kasi lalo sa mga maraming ari-arian, di ba? Lahat po yan ay pwedeng maubos. Ano man ang mga resources natin na tinatangkilik, kayamanan, lahat yan ay pwedeng maubos. Pero ang karunungan ay nagbibigay ng direksyon sa ating habang buhay. Mas mabuti pa ang karunungan kaysa ginto at kaalaman kaysa pilak. Sabi po yan sa Kawikaan 16:16. So ngayon, yung ating faith, it's a legacy. It's stronger than material legacy. Diba? So si Timothy po dito ay hindi lang naging matibay sa ministry dahil sa kayamanan, kundi sa pananampalatayang ipinasa ng kanyang lola at nanay. Lola na si Lois at ang kanyang nanay na si Eunice. Di ba po? Ang tunay na pamana po ay hindi material, kundi spiritual and moral foundation. So ngayon, ang tunay na pamana ay hindi material, kundi spiritual and moral foundation. Dako po tayo ngayon sa ating conclusion. Ang haba. Pero ito po yung generational wisdom po ay hindi po optional Ito ay utos sa atin bilang mga leaders sa bawat bahay natin. Tayo ay role model. Diba po? Ito ay utos at kayamanan. Kapag ang pananampalataya at karunungan ay naipapasa natin
ang ating pamilya at ang iglesia ay nagiging living testimony na po tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. Di ba? So ngayon po, mga kapatid, isipin natin po ito Ano ang ipapasa natin kung tatawag na si Lord bukas? Ngayon. Di ba? Wisdom from the Lord. Yan ang kailangan. Kung ang iiwan lang natin ay pera, ay maubos. Baka maubos po. Kung iiwan lang natin ay ari-arian, ay pwede pong magaw. Di ba? Pero kung iiwan natin ang karunungan at pananampalataya, ay hindi ito mananakaw at magpapatuloy po ito hanggang sa kaapu-apuhan natin. Di ba? Yun naman yung pinamalaga Kaya magsimula tayo ngayon, kaibigan kapatid. Mga magulang, ipakita at ituro ang kwento ng Diyos sa ating sa buhay nyo, buhay natin. Kaya magsimula na po tayo. Let's start! It's a wake-up call sa atin. Kaya sa ating mga kabataan, yakapin at pahalagahan ang aral ng matatanda. Di ba? Ganun talaga So ngayon, yung generational wisdom is life. Buhay po ito. Life itself. Ito ang tulay ng Diyos mula kahapon, ngayon, at bukas. Ulitin natin. Generational wisdom is life itself. Ito ang tulay ng Diyos mula kahapon, ngayon, at bukas. So yun po, sa Diyos lahat ang papuri. Hallelujah. Ayan, baka meron po kayong may share.